So, bago po ang lahat, bago ko ho kayo dalhin sa ating pangunahing talata, ipakita ko muna sa inyo ang ating titulo para sa hapong ito. May kita nyo dyan sa screen, ang ating titulo ay yung katangian ng isang tunay na disipulo ni Kristo. So dito sa hapong ito, malalaman natin kung ano ba ang katangian ng isang tunay na disipulo ni Kristo Jesus. Pero bago ko ho kayo dalhin doon sa pagbasa ng ating pangunahing talata, bigyan ko lang muna kayo ng konting background or kaya magbalik tanaw pala tayo doon sa mga nakalipas na talata na ating napag-aralan. Kaya ho natin gagawin yan ay upang maintindihan natin lalo kung ano yung ating pag-aaralan sa hapong ito. Sa nakaraan na mga 3-4 na linggo na, napag-umpisahan nating pag-aralan yung mga disipulo, isa-isa, yung mga disipulo ni Jesus. No? Yung kanilang buhay, yung kanilang karakter, kung sino itong mga disipulo ni Jesus. At hindi lang yan, ating natanto na itong mga pinili ni Jesus, itong 12 tao o alagad na pinili ni Jesus, ay pawang mga taong masasabi nating mahina, mga taong katulad natin na makasalanan din. Pero alam ninyo, sila ay pinili ni Jesus upang gawin ang isang bagay na kung saan ay dapat nating pasalamatan dahil kung hindi sa kanila, hindi makakaabot sa atin ang magandang balita. Dahil po sa kanila, kaya umabot sa atin ang magandang balita. Sila ay ginamit ni Jesus upang ipalaganap ang kanyang salita. At dito rin sa chapter 10 na ating pinagdadaanan ngayon, makikita natin, doon siguro mga 2 Sundays ago, na kung saan inutusan ni Jesus itong kanyang mga disipulo na pumunta sa mga naliligaw na tupa sa sambahayan ng Israel. No, the lost sheep of the house of Israel. Ang utos ni Jesus sa kanila, dito sa 12, puntahan ninyo ang mga Hudyo, ang mga kababayan ninyo. Para ano? Para ipalaganap ang kanyang salita. Kaya nga tinawag natin ito na limited commission. Kasi kung mapapansin ninyo, ang inutos lang ni Jesus, sino ang puntahan? Yung mga Israelita lamang at hindi yung mga pagano. Inuna muna niya ang mga Hudyo. Now, meron pa siyang sinabi na kung itong mga tao raw na ito, may sinabi siyang isang salita sa wikang Ingles ay worthy. Sa Tagalog ay karapat-dapat. Ang sabi niya, kung itong mga taong pinuntahan ninyo ay karapat-dapat, mali pala. Ang sabi niya ay piliin ninyo ang mga taong karapat-dapat. No? At pag ito ay natagpuan ninyo, ang sabi niya, yung pagbati ng kapayapaan ay ibigay niyo sa kanila. No? Pero, kung sakaling natsempohan kayo na napunta kayo sa isang bahay o isang lugar na hindi karapat-dapat at hindi tinanggap ang inyong mensahe, hindi rin kayo tinanggap, ang sabi ni Jesus, hindi nyo lang babawiin yung kapayapaan na ibinigay ninyo, kundi ang gagawin nyo pa raw ay ipapagpag ninyo yung alikabok sa inyong sandalyas. Meron hong ibig sabihin yun. Ang ibig sabihin po nun ay yung responsibilidad ko, yung obligasyon ko sa inyo na hahayag ko ang salita ay natapos na. Wala na akong obligasyon sa inyo. Yun ang ibig sabihin ng pagpag ng alikabok mula sa sandalyas. No? Bakit? Dahil hindi nila tinanggap ang mensahero, hindi rin nila tinanggap ang mensahe na kanilang dala-dala. Siguro by this time, natanto nyo na rin na ang pagiging alagad ni Kristo Jesus ay hindi madali. Doon sa pinag-aralan natin, ilang linggo na ang nakakaraan, di ba? Sunday after Sunday. I'm sure na na-realize nyo na hindi pala madali ang maging isang Kristiyano. Alam nyo, itong 12 ordinaryong tao na pinili ni Hesus Kristo, alam nyo ba na sila ay pinili hindi para maging boss o maging executive ng isang malaking kumpanya na kung saan ay meron silang malalaking kwarto na de aircon? Hindi po.
Sila ay pinili upang ano? Upang gawin yung mahirap na trabaho. Na ano? Yung mahirap na trabaho na pagkakalat ng binhi o yung pagkakalat ng salita ng Diyos sa mga tao. Hindi lang sa mga Hudyo, pati na rin sa mga pagano. Hindi ho madali ang trabaho na yon. Dahil ang kekailanganin mo doon ay hindi lang dugo at pawis. Pati na rin ang iyong buhay. At itong mga disipulo na ito ay nakahanda para gawin yan. Dahil sabi ni Jesus sa kanila na darating ang panahon na kung saan ang kapatid ay lalabanan niya ang kanyang kapatid. Na ang magulang, lalabanan niya ang kanyang anak at ang anak, lalabanan din ang kanyang magulang. Bakit? Dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo Jesus. Di ba? I'm sure hanggang ngayon may nababalitaan kayo na let's say na isang anak dahil tumalikod dun sa kanilang dating pananampalataya, ang ginawa ng magulang, pinapatay yung kanilang anak. No? Lalo na sa Middle East, marami pong ganyan. Yan po ay mangyayari. Hindi lang yun. Sinabi pa ni Jesus sa kanila na kayo ay parang mga tupa na ipadadala ko sa kalagitnaan ng mga lobo. Ano sa tingin yung mangyayari na sa isang tupa na nasa kalagitnaan ng mga lobo? Sigurado yan lalapain. At yun ang sabi ni Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ipadadala ko kayo bilang tupa sa kalagitnaan ng mga lobo. Ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, asahan ninyo, darating ang matinding pagsubok, oposisyon, at pag-uusig. Na kung saan ay kayo ay mahihirapan at maaari na dapat nyo pang ialay ang inyong mga buhay. Yun ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Kaya sa oras na ito ay kung pwede sana ay aanyayahan ko kayong magsitayo at ating babasahin yung ating pangunahing talata na makikita sa Mateo chapter 10 verse 24 hanggang verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay yan. Ang alagad ay hindi nakakahigit sa kanyang guro at ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat na sa alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin ay matulad sa kanyang Panginoon. Kung tanawag nila ang may-ari ng sambahayan na Beelzebub, gaano pa kaya na kanilang sasabihin iyon sa mga kabahagi ng sambahayan? Huwag nga kayong matakot sa kanila sapagkat walang anumang natatakpan na hindi mahahayag at walang anumang natatago na hindi malalaman. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po dito sa maayos at hindi mainit na lugar. Salamat po sa fellowship na nagaganap sa mga magkakapatiran. Salamat din po sa pagkakataon na kami ay makapag-aral ng inyong salita. Panginoon, naway mangusap po kayo sa aming mga puso't isipan. Huwag niyo po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway na si Satanas. Ihanda niyo po ang aming mga puso, Panginoon, at naway gamitin niyo po ang inyong banal na Espiritu na hindi lamang po mangusap sa amin, kundi bigyan kami ng ability or abilidad na masunod ang inyong mga utos. Salamat pong muli, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo ho tayo. 3 punto lamang po ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Yung una ay ang disipulo ni Kristo ay sinusunod ang utos ng Diyos. Yan ay sa verse 24. Yung sumunod ay ang alagad ni Kristo ay uusigin, verse 25. At yung pinakahuli ay ang alagad ni Kristo ay dapat merong ano pala dyan, ay hindi dapat matakot sa tao. Okay, hindi dapat matakot sa tao. Puntahan natin pinakaunang punto sa Mateo chapter 10 verse 24.
Ang sabi riyan, ang alagad ay hindi nakakahigit sa kanyang guro at ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon. Yung ating unang punto, ang disipulo ni Kristo ay sinusunod ang utos ng Diyos. Sa tingin ko na sa pagkakataon ngayon, dahil sa pagsunod nyo o pagsubaybay nyo dun sa ating pagtuturo sa Aklat ng Mateo, by this time, siguro ay naiintindihan nyo na dito sa pagsabi ni Kristo Jesus na ang alagad ay hindi nakakahigit sa kanyang guro, ito po ay nasa konteksto ng pag-uusig. Okay? Yung sinabi niya na ang alipin ay hindi nakakahigit sa Panginoon, ito ay kanyang sinabi sa konteksto ng pag-uusig. Sa wikang Ingles, sa konteksto ng persecution. Pero bago po natin pag-usapan yung patungkol sa pag-uusig na yan, dalhin ko muna kayo sa kung ano ang ibig sabihin ng isang alagad o disipulo. And I think by this time, alam nyo na rin ang Greek translation ng disciple or alagad. Tama ba ako o mali? Tama at mali. Ang salitang Greko ng disipulo or alagad ay matetes. No? Matetes, tandaan nyo yan. Ha? Sa wikang Ingles, ang ibig sabihin a learner, a pupil, or a disciple. Alam po ninyo, kung titignan ninyo ang bagong tipan, yung salitang disipulo o mga disipulo ay makikita lamang natin sa mga ebanghelyo. Doon sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. At yung yung aklat ng mga gawa o yung gawa. Okay, yung Acts, the book of Acts. Just a trivia, doon sa libro o aklat ng Mateo, ang salitang disipulo ay binanggit ng 71 beses. Sa aklat naman ng Marcos, 40 beses. Sa Lucas naman, 37 beses. At sa Juan, 73 beses. At doon pala sa gawa, ito ay binanggit ng 28 beses. Sa dami ng pagbanggit ng salitang disipulo, hindi natin maiwasang maisip kung gaano kahalaga ang pagiging isang disipulo ni Kristo Jesus. Dito pinapakita sa atin na yung salitang disipulo ay hindi nating pwedeng baliwalain. Lalo na kung sinasabi ninyo na kayo ay isang alagad ni Kristo Jesus. Ang sabi ni Jesus, ang isang alagad ay hindi nakakahigit sa kanyang guro o ang isang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon. Ang ibig sabihin nito na ang isang alipin daw at ang isang alagad ay dapat nagpapasakop sa kanyang Panginoon o sa kanyang guro. Hindi pwede na ang isang alagad o ang isang disipulo ay hindi nagpapasakop sa kanyang guro. Kailangan siya ay nagpapasakop. Kailangan sinusunod niya ang sinasabi ng kanyang guro. Anong klaseng disipulo o anong klaseng alagad ang isang alagad na sinasabi niya na siya ay alagad ng guro na ito pero hindi naman niya sinusunod yung inuutos o yung sinasabi o yung katuruan nitong guro na ito? Anong klaseng alagad yun? Parehas na rin sa pagiging alagad natin kay Kristo Jesus. Sinasabi natin na tayo ay alagad ni Kristo Jesus. Pero hindi naman natin sinusunod yung kanyang katuruan. Anong klaseng alagad tayo? Kapag sinabi mo ikaw ay alagad ng guro na ito, ang expectation sa iyo ay ano? Sinusunod mo yung itinuturo niya. Kung sinasabi mo na ikaw ay alagad ni Kristo Jesus, ano ang expectation sa iyo? Sinusunod mo ang katuruan ni Jesus. Kung titignan natin sa Juan 8, sa Juan 8:31, ang sabi riyan, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyo na sumasampalataya sa Kanya, kapag mananatili kayo sa aking salita, totoong kayo ay aking mga alagad. Ano raw ang katunayan o katibayan na ikaw ay tunay na alagad
ni Kristo Jesus? Kung ikaw daw ay nananatili sa Kanya at sa Kanyang salita. Ano ba ang ibig sabihin ng pananatili? Sa wikang Ingles, ang ibig sabihin niyan is to stay, to abide, to wait, or to endure. Yun ang ibig sabihin sa salitang Greko nung salitang pananatili. Kaya pag sinabi mo ikaw ay nananatili sa Kanyang salita, ang ibig sabihin nun, ang salita ng Diyos ay nakikita sa buhay mo. Ang pagsunod kay Kristo Jesus ay nakikita sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin na ikaw ay nananatili sa Kanyang salita. Nung panahon ni Jesus, alam po ninyo, may mga taong sumusunod sa Kanya at sinasabi nila na sila ay mga disipulo ni Kristo Jesus, pero ang katotohanan sila ay hindi alagad. Sila ay hindi disipulo. Bakit? Dahil nung nalaman nila na yung katuruan ni Jesus ay kabaligtaran sa katuruan ng mundo na kanilang pinagmulatan, at nung malaman nila na ang pagsunod pala kay Kristo Jesus ay punong-puno ng hirap, pagdurusa, pag-uusig, abay sabi nila, hindi kami pwede dyan. Tumalikod sila at umalis. Makikita natin yan sa Juan chapter 6. Babasahin ko sa inyo yung verse 61 hanggang verse 66. Ang sabi rito, nalalaman ni Jesus sa sarili niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad patungkol dito. Sinabi niya sa kanila, nakakatisod ba ang sinabi ko sa inyo? Gaano pa kaya kung makita ninyo ang anak ng tao na pumapaitaas sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay. Walang napapakinabangan ang laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Subalit mayroong ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Alam ni Jesus nang simula pa kung sino sila na hindi sasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Sinabi niya, kaya nga sinabi ko sa inyo, walang sino mang makakalapit sa akin malibang ibigay ito sa Kanya ng aking Ama. Mula noon, marami sa Kanyang mga alagad ang bumalik at hindi na sumama sa Kanya. Itong sinabi ni Jesus ay yung pagkatapos niyang pakainin yung 5,000 katao. Hindi pa kasama doon yung kanilang mga asawa at anak. No? So, nung pinakain niya itong 5,000 men na ito, excluding their wives and their children, itong mga tao na ito ay sumunod na kay Jesus. At bakit sila sumunod? Dahil ba sila ay naniniwala na si Jesus ang Haring Mesiyas? Abay, hindi po. Marami dun sa kanila, kaya sila sumusunod ay dahil nabusog sila. No? Yung pagkalam ng kanilang tiyan ay nabigyan ng laman ng pagkain. No? Nakakain sila. They were looking at Jesus Christ as somebody na kung saan ay bibigyan sila ng mga kailangan nila maliban sa pagkain. Yan ang pagtingin nila kay Jesucristo. Kaya sila ay sumusunod. Pero ano ang sabi ni Jesus sa kanila? Tingnan natin sa Juan 6 verse 26 to 27. Ang sabi riyan, sumagot si Jesus sa kanila at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hinanap ninyo ako hindi sa dahilang nakita ninyo ang mga tanda. Ang dahilan ay nakakain kayo ng mga tinapay na sebada at nasiyahan. Huwag kayong gumawa para sa pagkaing nasisira, kundi gumawa kayo para sa pagkaing mananatili sa walang hanggang buhay. Ito ay ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siya ay tinatakan ng Diyos Ama. Itong mga nagkukunwaring mga alagad ni Jesus, kaya sila tumalikod at hindi na sumunod, ay dahil hindi sila naniniwala kay Kristo Jesus. Dahil kung sila ay naniniwala kay Kristo Jesus at sa mga salitang binigkas niya, sigurado yan sila ay susunod. Pero tumalikod sila. Bakit? Hindi kasi sila naniniwala. Sila ay sumusunod lang
dahil sila ay napapagaling sa kanilang sakit, nare-resolba ang kanilang mga problema, yung kanilang kumakalamnat yan ay nabibigyan ng pagkain. Alam nyo, kung ang inyong dahilan, kaya sumusunod kayo kay Kristo Jesus, kaya kayo pumupunta sa church, ay dahil para mabigyan ng solusyon ang inyong problema o para kayo ay mapagaling sa inyong mga sakit o mabusog kayo ang inyong mga tiyan o kumakalamnat yan, alam po ninyo, hindi nyo naiintindihan ang ebanghelyo ng Diyos. Ang ibig sabihin po nun, hindi nyo naiintindihan yung sinabi ni Jesus. Dahil ang kailangan muna nating maintindihan kung bakit tayo lumapit o lumalapit kay Jesus ay sa kadahilan ng kailangan natin magsisi at humingi ng kapatawaran. Nung inutusan ni Jesus yung kanyang mga disipulo, ano ba ang utos niya? Ang pinakang unang utos niya ay ano? Humayo kayo at mangaral. At ano ang ipapangaral nila? Pagsisisi. Bago pa nila gawin yung pagpapagaling sa may sakit o yung pagpapalayas ng demonyo sa tao. Itong mga tao na ito, lalapit kay Kristo Jesus dahil ang iniisip nila, meron silang makukuha kay Kristo Jesus. At pag hindi naibigay ni Jesus yan, anong gagawin nila? Babay na. Wala ka naman palang kwentang kausap eh. Yun ang dating sa kanila. Pero ang isang tunay na alagad ni Kristo Jesus, alam niya ang kanyang tunay na kalagayan. At ano ba ang tunay nating kalagayan? Tayo ay mga makasaranang tao na nangangailangan ng pagpapatawad mula sa Diyos at kailangang magsisi at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Kailangan muna nating maintindihan yon bago ka pwede maging isang tunay na alagad ni Kristo Jesus. Pag hindi mo alam yon, sigurado yan, pag may pagsubok na dumating, tatalikod ka. Iiwan mo si Jesus. Kasi hindi mo alam kung ano ba talaga ang pagiging isang tunay na alagad ni Jesus. Ang isang tao na sinasabi niya na siya ay isang Kristiyano, tapos ay patuloy sa kanyang kasalanan, tapos ay makikita nyo, every Sunday, punta sa church, at parang walang nangyayari o walang masamang nangyayari, okay lang siya kahit nandun siya sa kasalanan, masasabi ko sa inyo ng diretso na yung tao na yon ay hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoong Diyos. Dahil kung ikaw ay isang tunay na alagad ni Kristo Jesus, sinabi mo alagad ka di ba? Ang isang alagad, susundin ang tinuturo nung kanyang guro. So kaya hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay isang Kristiyano kung hindi mo naman sinusunod ang utos ni Kristo Jesus. Tingnan ninyo sa Filipos chapter 3, verse 14. Ang sabi riyan, pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin para sa gantimpala ng mataas na pagkatawag sa akin ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ang sabi ni Pablo, bawat mananampalataya, bawat alagad, bawat disipulo, bawat Kristiyano ni Kristo, bawat mga mananampalataya na naniniwala kay Kristo Jesus, ano raw ang dapat mong gawin? Abutin mo. Pilitin mong o pagsikapan mong abutin yung yung hangganan ng takbuhin. Sa wikang Ingles, press on towards that goal. At ano ba yung hangganan na yon? Ano ba yung goal na yon? Yun ay ang tinatawag natin the goal of Christ-likeness. Bakit ba tayo naging Kristiyano? Kung hindi naman natin sinusunod si Kristo Jesus. Dapat ang maging layunin ng buhay natin ay yung maging katulad ni Kristo Jesus. Yun ang sabi ni Pablo. Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, dapat nakikita sa iyo ang buhay ni Jesus. Tingnan natin yung ating pangalawang punto. Sa Mateo chapter 10 verse 25,
Ang sabi riyan, sapat na sa alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin ay matulad sa kanyang Panginoon. Kung tinawag nila ang may-ari ng sambahayan na Beelzebub, gaano pa kaya na kanilang sasabihin yon sa mga kabahagi ng sambahayan? Alam po ninyo, kung ikaw ay isang alagad ni Kristo Jesus, sigurado ikaw ay uusigin. O ulitin ko kapag ikaw ay isang alagad ni Kristo Jesus, sigurado ikaw ay uusigin. Madalas nga pagkausap ko yung mga kapatiran natin, madalas ang sinasabi ko sa kanila na kapag ikaw ay hindi nakakaranas ng pag-uusig, simula nung ikaw ay makakilala sa Panginoon hanggang ngayon, then maybe something is wrong. Kasi alam po ninyo, yung katuruan ni Jesus ay kabaligtaran sa katuruan ng mundo. Hindi sila pwedeng magsama, hindi sila pwedeng parallel. Parati yan, nagbabanggaan yan, head on. Kaya kung sinunod mo si Kristo, sigurado yan, meron kang pag-uusig na mararanasan. Sa iyong trabaho, sa iyong sariling tahanan, meron yan. Ngayon dito sinabi ni Jesus sa verse 24 ng Matthew 10 at saka verse 25, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ito po ay nasa konteksto ng pag-uusig. Na ang ibig sabihin dito, kung sinabi niya na ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon o yung alagad ay hindi nakakahigit sa kanyang guro, ang ibig sabihin lang niyan, kung ang guro mo ay inuusig o hindi tinrato ng maayos, makakaasa ka na ikaw ay tatratuhin din ng ganyan. Hindi mo pwedeng higitan ang iyong guro. Hindi pwedeng siya inuusig, ikaw hindi. Dahil pag sinabi mong ikaw ay alagad ng guro na yon, sigurado yung paniniwala mo ay paniniwala din ng guro na yon. At kapag siya ay inusig, sigurado yan, ikaw din ay uusigin. Kung ang iyong guro ay iniinsulto, kung ang iyong guro ay minamalign or sinaslander, yung pinagsasabihan ng mga maling akusasyon, alam nyo, yan din ang mararanasan ng kanyang disipulo. At kung tayo, na sinasabi natin, tayo ay disipulo o alagad ni Kristo, kung anong pag-uusig ang dinanas niya, makakaasa kayo. Yan din ang dadanasin natin. Ang sinabi pa nga nung mga Hudyo dito kay Kristo sa verse 25, sabi niya na siya ay kakampi raw nino? Ni Beelzebub. Diba? Beelzebub. Kaya yung mga anak ninyo o apo ninyo, huwag niyong ipapangalan na Bill o di kaya Bob. Kasi ano yan alam niyo yung Beelzebub? Yan ay pangalan sa sa Prince of Demons. No? Sa pangalan ng demonyo. Tignan ninyo okay lang kung Bill sa kababa. Joke ko lang yun, okay? Tignan ninyo baka mamaya nga sabihin nyo, pag yung kakilala nyong si Bill o si Bob, demonyo ka pala eh. Kasi sabi ni Pastor George, hindi po yan ang ibig kong sabihin. Joke lang po yun, ha? Kung titingnan po natin dito sa Mateo chapter 12, verses 22 to 24, ang sabi riyan, pagkatapos, dinala nila sa kanya ang isang inaalihan ng demonyo. Ito ay bulag at pipi. Pinagaling niya ito at siya ay nakapagsalita at nakakita. Nang gilalas ang lahat ng mga tao na sinabi, hindi ba ito ang anak ni David? Ngunit, nang marinig ito ng mga Pariseyo, sinabi nila, ang taong ito ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, na pinuno ng mga demonyo. Biro nyo, parating pinangangaralan ni Jesus yung mga Hudyo, yung mga Pariseo ng kanyang salita. Nakita na rin itong mga Pariseo yung mga milagro na ginawa ni Jesus. Imbis na sila ay maniwala, ano pa ang sinabi nila? Inakusahan pa si Jesus na siya ay kakampi ng demonyo. Na siya ay sinasaniban ng demonyo. Tignan din natin dito sa Juan 10, verse 20. Ang sabi riyan, marami sa kanila ang nagsabi, siya ay may demonyo at nahihibang.
Sa wikang Ingles, crazy. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Biro nyo yun? No, imbis na siya ay paniwalaan, sinabihan pa siyang may demonyo at nahihibang or crazy. Alam nyo, madalas, dun sa aking pag-manage ng aking sariling buhay, buhay ng aking pamilya at pati na rin ng aking negosyo, madalas akong sabihan ng mga tao, ng mga hindi Kristiyano, ng mga hindi nakakilala sa Panginoon, na ako raw ay nahihibang, that I'm crazy. Yung iba tawag pa sa akin, panatiko daw ako. Merong iba pa nga ang sabi sa akin, engot naman yan eh. Hindi nga, engot talaga, as in engot. Kasi nga, imbis na makatipid daw ako, bakit daw ako nagbabayad ng tamang buwis? Kaya ang tingin nila sa akin, engot. Hindi lang yun, tinawag pa akong born against. Alam niyo yung salitang born against, ginagamit ko yan nung hindi pa ako Kristiyano, dun sa mga nakikita kong mga Kristiyano. Sabi ko, yun yung mga born against. Hindi ko alam na in the future, ako pala sasabihan din na born against. Alam niyo mga kapatid, kung kayo ay iniinsulto, kinukutya ng tao dahil sa inyong pananampalataya, huwag kayong mawalan ng pag-asa o huwag kayong matakot. Dahil kung yan ay nangyayari sa inyo, isa lang ang ibig sabihin yan. Kayo ay nasa tamang daan. Kayo ay nasa tamang daan. Tama yung daan na tinatahak ninyo. Hindi kayo sumusunod sa daloy ng mundo. It means that you are going against the flow of this world. Kaya kayo inuusig. Kaya kayo nagkakaroon ng oposisyon mula sa ating mga kaaway. Dahil si Jesus mismo at ang kanyang mga disipulo, dinanas nila yan. Kaya sinasabi ni Jesus, kung sila ay inusig dati, tayo rin ay uusigin. Tingnan natin sa Juan 8:52 and 53. Ang sabi riyan, sinabi nga ng mga Hudyo sa kanya, ngayon ay alam na namin na mayroon kang demonyo. Biro mo yun ang sabi ng mga kapwa niya Hudyo kay Jesus. Sabi nila na mayroon kang demonyo. Si Abraham at ang mga propeta ay namatay. Sinasabi mo na kung ang sino man ay tutupad ng iyong salita ay hindi makakaranas ng kamatayan magpakailanman. Mas dakila ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya ay namatay. Gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Dito sa sinabi ni Jesus, sinabi kasi ni Jesus na kung sino man sa kanila ay tutupad sa kanyang salita ay hindi makakaranas ng kamatayan magpakailanman. Hindi sila naniniwala. Sabi, sino ka ba? Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Pag-uusig ang dinanas ni Jesus. Kaya ang sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, kung kayo ay susunod sa akin, sigurado kayo ay uusigin. Kung ang mga disipulo ni Jesus ay nakaranas ng pag-uusig, kung si Jesus mismo ay nakaranas din ng pag-uusig, di tayo rin, sigurado yan, ay makakaranas din ng pag-uusig. Kaya nga ang sabi ni Pablo kay Timoteo sa pangalawang Timoteo 3 verse 12, at lahat nga ng ibig na mamuhay kay Kristo ng may pagkamakadiyos ay uusigin. If you desire to live a godly life, you will surely be persecuted. Yun ang sabi ni Pablo. At yan ay isang pangako para doon sa mga alagad ni Jesus. Para doon sa mga nagdesisyon na susunod ka kay Kristo. Ano ang pangako sa atin? Tayo raw ay uusigin. Lahat kayo nakasimangot na, no? Parang, ang bigat ng mensahe ni Pastor. Talagang mabigat. Because this is truth. Katotohanan ito. Alam nyo, huwag niyong isipin na parate paglabas nyo ng iglesia, kailangan feel good parate. Parang nanood ka ng sine, gusto mo yung mga feel good movie, paglabas mo hindi ka malungkot, di ba? Pero alam nyo, ang salita ng Diyos, kahit ikaw ay masaktan at maging mabigat ang iyong pakiramdam, I am sure paglabas nyo rito, siguradong kayo ay magkakaroon ng
kagalakan sa inyong kalooban. Dahil alam ninyo na narinig ninyo ang katotohanan at hindi kasinungalingan. Marami pong mga mangangaral sa panahon ngayon na kung ano ang ginagawa sa salita ng Diyos para maging kaaya-aya sa pandinig ng tao. Tinatanggal nila yung mga medyo nakaka-offend na mga verses. At ang ipinapahayag lamang ay yung mga verses na kung saan na sinasabi na kayo ay mahal ng Diyos, na ang ating Diyos ay punong-puno ng grasya. Pero hindi nila ipinapangaral ang consequence ng kasalanan, ang impyerno, ang pagiging matuwid ng ating Diyos, ang kanyang hustisya. Dapat malaman din ng tao yan, di ho ba? Kaya sa oras na ito, isang katotohanan ang ipinapakita ko sa inyo, na ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo at sa ating lahat, na kung ikaw ay nagsabi o kung ikaw ay nag-commit na maging isang alagad, tagasunod, o isang Kristiyano, dapat asahan mo na ikaw ay uusigin. Ang sabi nga ni Pablo sa pangalawang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang 30, ang sabi niya, mga tagalingkod ba sila ni Kristo? Lalo na ako. Nagsasalita ako tulad sa isang hangal. Sa pagpapagal, sagana ako. Sa paghagupit, lalong higit. Sa pagkakabilanggo, lalong marami. Sa kamatayan, madalas. Hinagupit ako ng mga Hudyo sa 5 pagkakataon ng 40, maliban sa isa. 3 ulit akong pinalo, binato akong minsan, 3 ulit kong naranasan na nawasak ang barkong sinasakyan. 1 gabi at 1 araw akong nasa laot. Madalas akong nasa paglalakbay, nasusuong sa panganib sa mga ilog, nasusuong sa panganib sa mandarambong, nasusuong ako sa panganib mula sa sarili kong lahi, nasusuong sa panganib mula sa mga hentil, nasusuong sa panganib sa lungsod, nasusuong sa panganib sa ilang, nasusuong ako sa panganib sa karagatan, nasusuong sa panganib mula sa mga hindi tunay na kapatiran. Madalas ako sa pagpapagal at mabibigat na paggawa. Madalas akong nagpupuyat, nagugutom at nauuhaw. Madalas akong nag-aayuno, giniginaw at walang damit. Sa kabila ng mga bagay na panlabas, araw-araw ako ay ginigit-git ng pagmamalasakit sa mga iglesia. Sino ang mahina at hindi ba ako mahina? Sino ang natitisod? Hindi ba ako nag-aalab sa galit? Kapag kinakailangan kong magmapuri, ipinagmamapuri ko ang aking mga kahinaan. Nakita niyo yung dinanas ni Pablo? Hindi pa niya naikwento lahat yan, ha? I'm sure marami pa ang hindi niya nailagay dyan. Pero by just reading that, dun lang sa binanggit niya, gugustuhin niyo pa rin bang maging isang Kristiyano? Ang hirap Punong-puno ng sakripisyo at paghihirap. Dahil pag ikaw ay uusigin talagang mahirap yan. Talagang magdurusa ka. Si Pablo, kaya niya nasabi yan, kaya niya nagawa yan, dahil naintindihan niya talaga kung ano ang maging isang alagad ni Kristo Jesus. Kaya niya nagawa yan. Kaya niyang ibigay ang lahat, pati na yung kanyang kaalaman, yung kanyang kayamanan, ibinigay niyang lahat yan para lang makilala niya kung sino si Kristo Jesus. Para sa kanya, ang sabi niya sa wikang Ingles, for him to live is Christ and to die is gain. Mabigat itong mensahe na ito. Pabibigatan ko pa lalo. Tingnan natin sa Santiago chapter 1, verse 2 to 4. Hindi naman, no? Hopefully, itong mga susunod na mga verses, malilift up naman tayo. Sabi riyan, mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ngunit hayaang ninyo ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. Sa gayon, kayo ay maging ganap at lubos na walang anumang kakulangan. Alam nyo, sabi ni Santiago,
na ang pagsubok, ang pag-uusig ay ano lang, ito ay upang subukin ang ating pananampalataya. Alam nyo, yung pag-uusig ay parang apoy na kailangan daanan ng bawat Kristiyano. Na pag ito ay nadaanan mo na, paglabas mo niyan, ikaw ay kumikinang. Pero kailangan mo munang daanan yung apoy. Lahat tayo, bilang alagad ni Kristo Jesus, pinangako sa atin na tayo ay daranas ng pag-uusig. Walang exemptions. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay ako may arthritis, pwede bang exempted ako? Ay ako ay merong hika, pwede bang exempted ako? Walang ganun. Lahat tayo ay daranas niyan kung ikaw ay isang tunay na alagad ni Kristo Jesus. Pero mga kapatid ko, huwag natin masyadong pagtuunan ng pansin yung mga pagsubok, yung mga suliranin, yung mga pag-uusig na ating dinaranas ngayon. Tuwing meron tayong pinagdaraanan na pag-uusig o pagsubok, ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay hindi yung problema. Sino ang dapat nating pagtuunan ng pansin? Ang ating Panginoong Jesus. Dahil anong sabi niya sa Santiago? Kapag natapos o nadaanan mo na itong apoy na ito, your reward in heaven will be great. Meron kang gantimpala sa langit. Ang sabi sa Mateo chapter 5 verse 10 to 12, pinagpala ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. Pinagpala kayo kung kayo ay inaalimura ng mga tao at pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng masasamang salita na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak at magsaya kayong totoo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, ganyan din ang ginagawa nilang pag-uusig sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid ko, ang sabi ni Jesus, kapag ikaw daw ay inuusig, ikaw ay pinagpapala. Kapag ikaw ay inuusig, ikaw ay pinagpala. Kung ikaw ay inuusig dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo Jesus, huwag kang mag-alala. Kung ikaw ay inuusig sa trabaho mo dahil hindi ka sumusunod sa maling gawain ng mga kasama mo sa kumpanya, huwag kang mag-alala. Natural lang yan na tayo ay uusigin dahil ang ginagawa mo ay tama. Huwag kang matakot na ikaw ay tanggalin ng boss mo sa iyong trabaho dahil sa hindi ka sumunod dun sa kasinungalingan na pinapagawa niya sa iyo. Sino ba ang mas dapat katakutan? Ang Diyos o ang tao? Tandaan ninyo, ang sabi ni Jesus, ang gantimpala natin sa langit ay malaki. It is great. Kaya nga dito sa katotohanan na ito, na kapag ikaw ay inuusig, ang sabi ni Jesus, ikaw ay pinagpala, sana ito ang maging encouragement sa atin na magpatuloy doon sa pagiging Kristiyano natin. Kahit minsan ikaw ay hirap na. Isang katotohanan na parati kong dinidikdik sa aking utak pag ako po ay dumaranas ng pag-uusig. Ang parati kong iniisip na ito ay temporal lamang, hindi ito permanente. Parati yan may time frame, may time limit. Na pagkatapos niyan, ang gantimpala naman ay panghabang buhay. Dapat ganun ang mindset natin. Dapat ikaw ay naniniwala, pag sinabi ni Jesus, pag pinagtiisan mo yan ngayon, malaki ang gantimpala mo sa langit. Kung pinapaniwalaan nyo yan, dapat hindi kayo aatras sa pagsubok, sa pag-uusig. Sa ating huling punto, sa Mateo chapter 10, verse 26. Ang sabi riyan, huwag nga kayong matakot sa kanila sapagkat walang anumang natatakpan na hindi mahahayag at walang anumang natatago na hindi malalaman.
Ang alagad ni Kristo ay hindi dapat matakot sa tao. Hindi tayo dapat natatakot sa tao. Ngayon, kung ang kaharap nyo ay leon o ahas, okay lang siguro kang matakot, maintindihan mo yan. O di kaya ay ipis, daga o palaka, okay din lang na matakot ka. Yung isang anak ko, hindi ko babanggitin kung sino sa kanila. Takot na takot sa palaka. Isang gabi, pagdating niya, galing sa isang handaan, tumawag sa nanay niya. Sabi, Inay, hindi ako makababa sa sasakyan. Nabahala yung aking asawa. At baka ano nang nangyari? Nasaan ka? Nasaan ka? Yung pala nandun na sa garahe, hindi lang siya makababa ng sasakyan. Sabi niya, bakit? Meron hong palaka doon sa harapan ng gate. Takot na takot siya na kailangan pang sunduin nung isa pa niyang kapatid. No? Pero yun, understandable pa rin yan. Pero sabi ni Jesus, bakit ka natatakot sa tao? Bakit mo sila kinakatakutan? Ano ba ang pinakamalalang pwede nilang gawin sa iyo? Ano ba yung pinakamalalang pwedeng nilang gawin sa iyo? Patayin ka. Bakit natin sila kinakatakutan? O di kay baka natatakot sa iyo sa kung anong sasabihin nila tungkol sa iyo? Kaya ka ba takot sa kanila? O ikaw ay natatakot na baka pag siniran mo siya nila ng gospel, ikaw ay insultuhin at tawaging born against? Alam nyo kung bakit kadalasan ang isang Kristiyano ay hindi makapag-share ng salita ng Diyos sa kanyang kapwa? Dahil sila ay natatakot na baka kung ano ang sabihin o baka magalit itong taong lalapitan nila. Ang sabi ni Jesus, huwag tayong matakot. Bilang alagad ni Kristo ay hindi dapat tayo natatakot sa tao. Sa kanilang pangungutya, sa kanilang pag-uusig. Pero hindi ko rin sinasabi na dapat ninyong paghigantihan. Hindi po ganon. Ang sinasabi ko lang ay sa konteksto na pag ikaw ay maghahayag ng salita o di kaya kapag ikaw ay uusigin sa pamamagitan ng pananakot sa iyo, huwag kang matakot na sila ay harapin. Tingnan ninyo dito sa unang Pedro, chapter 3, verse 14 to 17. Sabi riyan, at kung uusigin kayo sa paggawa ng mabuti, pinagpala pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pinangangambahan at huwag kayong mabagabag. Ngunit pakabanalin ninyo ang Panginoong Diyos sa inyong mga puso. Humanda kayong lagi na sumagot at sino mang magtatanong sa inyo patungkol sa inyong pag-asa, na may kaamuan at pagkatakot. Magkaroon kayo ng magandang budhi upang mapahiya ang mga naninirang puri sa inyo na nagsasabing gumagawa kayo ng masama at tumutuya sa inyong magandang pamumuhay kay Kristo. Ito ay sapagkat kung loloobin ng Diyos, higit na mabuti ang magdusa ng dahil sa paggawa ng kabutihan kaysa paggawa ng kasamaan. Nakita ninyo kung paano ine-encourage ni Pedro ang kanyang mga kapatiran. Ang sabi niya, kung kayo ay inuusig dahil sa inyong pananampalataya kay Jesus, dahil sa inyong paniniwala sa katuwiran, ang sabi ni Pedro, kayo ay pinagpala. Katulad ng sinabi ni Jesus. Kaya nga madalas ang tingin ng tao sa atin, tayo ay mga taong nahihibang, crazy people. Naalala ko nung bata pa ako, dun sa tinitirhan namin sa Manila. Madalas sinasabi sa akin ng papa ko na, alam mo yung mga kapitbahay natin na yun, no? Mga nasisiraan na ng ulo yan. Sabi ko, bakit? Kasi parati silang nagbabasa ng Bible. Sabi ko, bakit? Kasi titignan mo yung kanilang pag-uugali, yung kanilang pamumuhay, ay ibang-iba sa pamumuhay natin. Parang may mali sa kanila. Bakit? Dahil sa tuwing sila ay kinukutya o tinutuya o inuusig o sinasabihan ng kung ano-ano o ginagawa ng masama, imbis na magalit, alam niyo nung ginagawa nila? Pinapakitaan pa ng kabutihan yung mga taong umuusig sa kanila.
Naniwala naman ako. Oo nga, no? Mga siraulo nga pala yung mga tao na yun. Hanggang sa dumating yung panahon na kung saan ako mismo ay nagbabasa na rin ng Biblia. At alam nyo ano ang na-discover ko? Tama pala yung sinabi ng tatay ko. Na kapag ikaw ay nagsimula ng magbasa ng salita ng Diyos, ang magiging tingin sa iyo ng mundo, ng mga taong wala ang Espiritu ng Diyos sa kanila, na ikaw ay nasisiraan na ng bait. Ibang-iba kasi sa katuruan ng mundo ang pag-uugali natin. Ibang-iba sa katuruan nila. Kaya ang sabi ni Pedro, huwag tayong matakot sa tao. Kung tayo ay nakakaranas man ng pag-uusig, huwag tayong mabahala dahil tayo ay pinagpala. Gusto nyo bang pagpalain ng Diyos? Huwag tayong matakot sa tao. Huwag tayong matakot sa pag-uusig. Tignan ninyo sa Mateo chapter 10 verse 19. Ang sabi riyan, ngunit kapag ibinigay nila kayo, huwag kayong mag-alala kung papaano o ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras ding iyon ay ipagkakaloob sa inyo kung ano ang inyong sasabihin. Ang isang pinakamagandang ehemplo ay itong ehemplo ni Pedro at saka ni Juan. Na nung sila ay dinala sa harapan ng kanilang mga leader, itong mga eskriba at mga namumuno sa kanila noong mga panahon na yon. Na imbes sila ay matakot at hindi na makapagsalita dahil sa takot, alam nyo anong nangyari? Sila ay naging matapang at naihayag pa nila ang ebanghelyo ng Diyos dito sa kanilang mga taong namumuno sa kanila. Hinuli kasi itong si Pedro at si Juan noong mga panahon na yon dahil sila ay nagpapahayag ng ebanghelyo ng Diyos na si Kristo daw ay muling nabuhay na kung sino raw ang naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. And it was making quite a stir doon sa kanilang lugar. Kaya ang ginawa ng mga Hudyo, sila ay hinuli. Ito ho yung pangyayari na yun. Sa Gawa, chapter 4, verse 5 to 13. Ang sabi rito, nangyari kinabukasan na nagtipon-tipon sa Jerusalem ang kanilang mga pinuno at mga matanda at mga guro ng kautusan. Kasama dito sila Anas na pinakapunong saserdote at si Caifas at si Juan at si Alexandro at ang lahat ng mga angkan ng mga pinunong saserdote. Pagkalagay nila sa kanila sa kalagitnaan, tinanong nila sila, sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginawa ito? Verse 8, si Pedro, na puspos ng banal na espiritu, ay nagsabi sa kanila, mga pinuno ng mga tao at mga matanda ng Israel, sa araw na ito ay sinisiyasat ninyo kami sa mabuting gawa na ginawa sa lalaking lumpo kung paano siya gumaling. Alamin ninyong lahat ito at ng lahat ng mga tao ng Israel. Ang lalaking ito ay nakatayo sa inyong harapan at magaling. Siya ay gumaling sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth na inyong ipinako sa krus na ibinangon ng Diyos mula sa mga patay. Verse 11, siya ang bato na hinamak ninyo na mga tagapagtayo. Siya ang naging batong panulok. Wala nang ibang kaligtasan sa kanino man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Kanilang nakita ang katapangan ni na Pedro at Juan at nalaman nilang sila ay mga lalaking hindi nakapag-aral at hindi naturuan. Nang makita nila ito, sila ay namangha at nakilala nilang sila ay nakasama ni Jesus. Alam nyo ba yung mensahe na inihayag ni Pedro dito sa mga leader nila, sa mga saserdote na nasa harapan nila? Ito ay isang napaka-powerful na message. Hindi siya natakot. Kung ikaw ay isang taong walang pinag-aralan at hindi naturuan, pagka ikaw ay iniharap sa mga taong may pinag-aralan, malamang ano ang gagawin mo? Nakaganyan ka na lang. Wala kang sasabihin. No? Maninigas ka na lang diyan. Baka mapaihi ka pa sa takot. Di ba? Pero nakita ninyo ang katapangan ni Pedro at ni Juan. Alam nyo bakit nila nagawa yun? Unang-una,
dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos na sumasa kanila. Pangalawa, dahil naniwala sila dun sa sinabi ni Jesus na sa tamang panahon ay bibigyan ko kayo ng kakayanan na sabihin ang dapat sabihin. Huwag kayong mag-alala kung kayo ay madala sa isang lugar na kung saan ay kailangan ninyo tayuan ang inyong pananampalataya. Ang sabi ng Panginoong Diyos, bibigyan niya tayo ng kakayanan na sabihin o na gawin kung ano man ang dapat nating sabihin at gawin. Doon sa Mateo chapter 10 verse 28, ang sabi riyan, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit hindi makakapatay sa kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Kanya na makakapatay kapwa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ano ba ang pinakamalalang bagay na pwedeng gawin ng tao sa kanyang kapwa? Di ba? Yung pagpatay sa kanyang katawan. Sabi ni Jesus, huwag niyong katakutan yan. Ang mas dapat niyong katakutan ay yung kayang patayin ang iyong kaluluwa at ang iyong katawan sa impyerno. Sabi sa Kawikaan chapter 29 verse 25, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba, magtiwala ka kay Yahweh at mapanatag ka. Sa wikang Ingles, ang sabi rito, the fear of man brings a snare. Ang ibig sabihin ng snare, para kang na-set up, para kang nahuli sa isang trap, sa isang kulungan. No? Kung ikaw daw ay parating natatakot sa tao, ang mangyayari para kang na-trap. Kadalasan, pag ikaw ay na-trap na, hindi ka na makagalaw. Hindi ka na makamove on sa iyong buhay Kristiyano. Kasi ang parati mong iisipin, ano kayang sasabihin ng tao na to? Pag nalaman niyang Kristiyano ako. Narinig niyo na ba yung salitang secret Christian? Ha? Narinig niyo na ba yung secret Christian? Alam niyo yung pag ikaw ay takot sa tao paratik o kung anong sasabihin ng tao, mangyayari sa iyo na ikaw ay magiging isang secret Christian. Naalala ko yung istorya ng isang kapatiran natin. Siya ay dating isang executive sa isang multinational company. At itong kapatiran natin na ito ay notorious sa pagiging terror dun sa kumpanya. No? Dahil sa kanyang pagiging mainitin ng ulo, sa kanyang pagiging, sa wikang Tagalog ay magulang. Alam niyo yung salitang magulang. Hindi yung parents, no? Yung magulang siya. No? Kaya mga tao, natatakot sa kanya parati. Ngunit itong tao na to, itong kapatiran natin na ito, ay nakakilala sa Diyos. At alam niyo, nung siya ay nakakilala, talagang binubulalas niya sa buong departamento na pinamumunuan niya o dun mismo sa buong kumpanya na siya ay isang Kristiyano, na siya ay isang alagad ni Kristo Jesus. At tunay nga yung mga taong nasa paligid niya, talagang nakita yung kanyang pagbabago. At merong lumapit na isang junior executive niya, under sa kanya mismo. At lumapit sa kanya, sabi sa kanya, "Boss, balita ko, Kristiyano ka na raw." Sabi nung boss niya, "Yes, praise God." Tapos sabi nitong junior executive, "Boss, alam mo, ako rin, Christian din ako. Matagal na nga eh." Alam niyo anong sagot nitong boss niya nung kapatiran natin na ito? Sabi niya, "Oh, talaga?" Parang hindi makapaniwala itong boss niya. Pag kayo, sinabi niyo na kayo ay isang Kristiyano dun sa kausap ninyo, at ang sinagot niya sa inyo "We." Ano kaya ang ibig sabihin nun? Hindi sila naniniwala na ikaw ay Kristiyano. Kasi ang sabi nitong kapatiran natin na ito, paano ako maniniwala na Kristiyano yan? Ito yung pag iniimbitahan kong pumunta ng beer house, siya pa yung nangunguna parati. Tapos inuunahan pa ako sa pag-table ng GRO. Hindi ko nakita na Kristiyano siya. Anong klaseng Kristiyano yun? Sigurong sabi niya, secret Christian kasi ako.
there is no such thing as a secret Christian. Ang sabi ni Jesus sa wikang Ingles, we have to let our light shine before men. Kailangan makita ng tao ang ating mabuting gawa para makita nila si Kristo Jesus sa buhay natin. Ang isang tunay na disipulo ni Kristo Jesus, dapat nakikita si Kristo sa kanyang buhay. At ayon sa awit 111 verse 10, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh, or sa wikang Ingles, the fear of God, ito ay simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihing lubos. Purihin ang Diyos magpakailanman. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung salitang fear dito sa wikang Ingles, sa fear of the Lord, hindi parehas yan doon sa the fear of men. Yung ibig sabihin sa Greko nung the fear of men, ang ibig sabihin doon ay takot at pag-aalala. Pero yung doon sa fear of the Lord, ang ibig sabihin naman doon, may takot din, pero merong paggalang, reverence, o amazement. Yun ang fear sa wikang Greko, na yun ang ibig sabihin. Bakit tayo matatakot sa tao? Diba? The fear of man brings a snare, the fear of God gives you wisdom. Bakit ka matatakot sa tao? Kung meron kang dapat katakutan, dapat ay ang Diyos. Ang isang tunay na disipulo ni Kristo Jesus, dapat ay may takot sa Diyos. At kung ikaw ay may takot sa Diyos, alam nyo ano ang resulta niyan? Ang resulta niyan ay ang pagsunod sa Kanyang kautusan. Kasi naintindihan mo eh. Kaya sinusunod mo. Tingnan natin yung ehemplo ng unang iglesia, nung sinaunang iglesia sa Gawa, chapter 9, verse 31. Malapit na po tayong matapos. Ang sabi riyan, sa panahong iyon ay nagkaroon ng kapayapaan ang mga iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria. Sila ay naging matibay at nagpapatuloy na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng banal na espiritu at sila ay dumami. Alam niyo, yung kanilang takot sa Panginoon ay nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang iglesia, sa kanilang mga buhay. Hindi porket ikaw ay inuusig, wala kang kapayapaan at kagalakan. Dapat nga, yan ang makapagpapadala sa inyo sa punto na kung saan ay masasabi mo, ako ay nagagalak. Kung naalala niyo yung mensahe ko dati na sinabi ko, ang tunay na kagalakan ay manggagaling lamang doon sa kung ikaw ay dumaranas ng matinding pagsubok o pag-uusig. Doon lang lalabas ang tunay na kagalakan. Alam nyo, ang nakakalungkot lang dito sa aking pagiging Kristiyano, mahigit 20 taon na yung nakakaraan, meron akong mga kasamahan na itinuring kong kapatiran na sa simula ng kanilang paglakad, o yun sa pagiging Kristiyano, makikita mo very active sila, very zealous, maraming ministry na sinasalihan, pero dumating yung panahon nung sila ay sinubukan, nung sila ay nakaranas ng paghihirap, pag-uusig. Alam niyo nung nangyari? Tinalikuran nila si Jesus. Tinalikuran nila ang Panginoong Jesus. Nung nalaman nila na mahirap pala ang pagiging alagad ni Kristo Jesus, ay ayoko niyan. Ayoko niyan. Kaya minsan iniisip ko, pag nakikita ko yung ganyan, baka dun pa lang sa umpisa, hindi nila naintindihan kung ano ang pagiging isang alagad ni Kristo Jesus. Dahil kung ito ay iyong naintindihan, sinisigurado ko sa inyo, meron din kayong katangian na ito. Hindi ko na ipakita kanina, pero ngayon ipapakita ko sa inyo yung pang-apat na katangian. At ito yon sa Mateo chapter 10, verse 22.
kung wala ito sa atin, kung hindi ito mangyayari sa atin, malamang hindi talaga tayo alagad ni Kristo Jesus. Ang sabi riyan sa Mateo 10:22, kapopuotan kayo ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ngunit ang magtiis, o sa ibang version, ang manatili, hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Ang alagad ni Kristo ay mananatili hanggang sa kamatayan. Hindi ka aatras hanggang sa iyong huling hininga. Kaya sabi ko, doon ko lang pala malalaman kung talagang ligtas ako o hindi. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi lang dito, ang isang tunay na mananampalataya talaga, hindi susuko kahit may pag-uusig. At hanggang sa kanyang huling hininga, hindi niya ide-denounce ang Panginoong Jesus. To sum it up, ito yung ating mga punto na pinag-aralan kanina. Ang sabi riyan, ang tunay na disipulo ni Kristo ay sinusunod ang utos ng Diyos. Pangalawa, ang tunay na disipulo ni Kristo ay uusigin. Pangatlo, ang tunay na disipulo ni Kristo ay dapat hindi matakot sa tao. At yung pinakahuli, ang tunay na disipulo ni Kristo ay mananatili o magtitiis hanggang sa kamatayan. Tayo po ay magsitayo. At manalangin muna tayo, pero wag muna kayong umalis because after that, meron tayong Lord's Supper. Okay? Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe at sa aming pagpapatuloy, Panginoon, na pag-aral ng inyong salita at ng inyong katotohanan. Panginoon, naway ipamulat niyo po sa amin parati na aming maintindihan ng inyong salita at kami po ay hindi maligaw mula doon sa maling katuruan na ipinapakita ng ibang mga huwad na mga ngaral. Salamat po, Panginoon, sa inyong katotohanan. At dito po sa aming gagawin sa pag-celebrate nitong Lord's Supper, naway, Panginoon, aming maalala ang inyong ginawa 2,000 taon na ang nakakaraan na kung saan ay hinayaan ninyong isakripisyo ng aming Panginoong Jesus ang kanyang buhay upang kami ay maligtas. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.